So ilalagay mo course syllabus in ladies wear. So GFD, kunwari, mag-invento lang ako, GFT 555, kunwari lang. Yun ang gagawin mo, Doc, ha? Yes po, Doc. Para wag kayo mahirapan, dalawang leaders, group 1 ng BTPTED 4H and group 1 ng BTPTED 4L. I hope press by SecGen ng dalawa kong grupo nakikinig yung group 2, group 3 and group 4 because this is addressed to them also. So in other words, leaders, kayo ang mamimili ng inyong gustong gawan ng course syllabus. Ako, inisip ko, kunwari sinabi ni Doc Fidelio, barista ang gusto ko kasi bukod sa favorite subject ko yan, maaari akong mapahiraman ng aking favorite teacher sa FSM ng course syllabus ng barista para gagawin kong guide. Again, gagawin mo lang guide. Pero yung ituturo ko sa inyo, yun yung i-apply nyo. So in other words, Doc Fidelio and Doc Casasos, pwede kayong manghiram ng course syllabus. Hiramin nyo lang with the permission of your, piliin nyo na yung mahihiraman nyo, yung mabait na hindi magsasopang sa inyo, na hindi kayo iisipan na, baka saan mo gamitin yan? Sasabihin mo, this is just a guide for our project in curriculum development under Dr. Cos. May see the thumbs up ng dalawa kong kausap? Okay, good. So, ulitin ko lang, Doc Fidelio, meron ka bang mahihiraman? Do you have in mind yung iyong FSM professor na pwede mong mahiraman ng barista? Yes po, sir. Si Ma'am Nolasco po. Okay, tingin mo mabait naman siya, mapagbibigyan ka? Yes po. Okay, so clear ka na, Doc Fidelio. Doc Casasos, same question. Sino sa tingin mo ang mahihiraman mo ng yung course syllabus mo? Si Ma'am Dumag po. Sa tingin mo mapapahiram ka niya ng walang pag-iimbot? Yes po, Doc. Okay, hiramin nyo lang at gawin yung guide, ha? So ganito ang mangyayari niyan. So same questions is relate to the other leaders, groups 2, 3, and 4 na magkabilang section, ha? But this is online, kaya I'll be talking to them, kay Doc Fidelio and Doc Casasos, meaning this is addressed to everybody. Okay? So ganito ang gagawin nyo, dalawang doctors na kausap ko. I-copy-paste nyo itong MPC Vision and i-retain nyo yan. Doc, ipakita mo nga, Doc. No, I mean, Doc, iangat mo, Doc. Iangat mo. Ay, baba pala. Yung MPC Vision hanggang objectives. Doc, i-retain nyo yan, Doc. So in other words, Doc Fidelio, kunwari, hawak ko yung course syllabus ng topics. May see the thumbs up ng dalawa kong kausap. Meron lang tayong 8 topics. Ibig sabihin ko lang meron tayong 8 topics. 4 sa midterm at naka-distribute na yon sa groups 1, 2, 3, and 4. Then 4 sa finals, so 1, 2, 3, 4, so equivalent to 8. Tama ba, Doc? Okay, good. In other words, Doc, diyan sa nakuha nyo, sa nahiram nyo, may mga topics dyan. Maaring yung topics na makuha nyo, lagpas sa 8. Maaring lagpas sa 8. No? Maaring ang topics dyan maging 12 or Doon nyo ngayon, doctors, i-modify. Doon sa sample lang, Doc Fidelio, kunwari, ang hinihingi kong topic sa'yo ay 8 lang. 4 sa midterm, 4 sa final. Kailangan. Yung hindi na masyadong kailangan, tanggalin mo na. Dahil kailangan mo lang, out of 16, 8 topics lang. 4 sa midterm, 4 sa finals. Clear, Doc Fidelio? Doc Casasos, clear tayo? Okay. In other words, ang advice ko sa inyo, Doc, gumawa muna kayo ng course syllabus. Okay, kagaya ng ginagawa ko. Doon sa course syllabus na pinapagawa ko sa inyo, i-identify nyo using your guide, isulat nyo muna yung mga topics. Kunwari, ang topics ay 12.
I'm talking to Doc Fidelio. Diyan sa 12, pumili ka lang ng 8. No? Pumili ka lang ng 8. Apat sa midterm, 4 sa finals. May see the thumbs up, Doc Fidelio? Doc Casasos, clear? Okay, so paano ang technique na gagawin natin? Advice ko sa iyo, Doc Fidelio, Doc Casasos, ganito. Week number 1, pakibaba mo muna ng konti, Doc. Titingnan lang natin kung ma-identify nila yung Doc. Sige. Week 1, Week 2, Week 3. Sige, Doc, ituloy mo lang, Doc. Aakyat tayo mamaya. Week 12, okay. Sige, balik mo, Doc. Sige lang. 17, 18. Hindi, Doc, ituloy mo lang, Doc. 13 pa lang yan, pababa. Okay, sige, tuloy mo lang, Doc. Up, week number 18. Up, stop muna tayo dyan, week number 18. Doc Fidelio, Doc Casasos, wala ba kayong question kung bakit 18 weeks? Kung wala kayong question, I will proceed. Pero kung may question kayo, I will answer your questions or your query, Doc Fidelio, Doc Casasos. Wala kayong question kung bakit week number 18? Kung wala kayong questions for the benefit ng iba na nahihiya magtanong kasi hindi naman sila yung kinakausap, yan ay week number 18 kasi ganito yan, Doc. Kapag 3 units, ang subject mo 3 units, equivalent yan ng 54 hours. Okay, Doc, wala ka bang question, Doc Fidelio, kung bakit week 18, tapos biglang nahati, naging may week 9, tapos doon sa kabila ay week 9 dito, tapos doon sa kabila week 18. Wala ka bang question, Doc Fidelio? Meron po, sir. Yeah, sige, tatanungin ko na yung question mo, babasahin ko na lang. I-divide yan sa 2. No? 18 divided by 2 is 9. Bakit dinivide sa 2? Kasi meron tayong midterm at meron tayong finals sa college. Unlike in DepEd, divided by 4 yan. Kasi meron silang 4 grading periods. Pero hindi sila gumagawa ng course syllabus. Ang ginagawa nila ay lesson plan. So here in our project, we will concentrate on your course syllabus because you are all 4th year college graduating students. Clear? Okay, proceed tayo. Ito ang technique. Week number 1 to week number 9, that is for midterm. Week number 10 to week number 18, that is for final. So itong advice ko sa inyo. Okay, proceed tayo dyan sa time frame. Advice ko sa inyo, ganito. Whatever you do in the midterm, you also do in the finals. In other words, ganito, Doc. Yang week number 1 to week number 9, copy-paste mo yan sa week number 10 hanggang dun sa ilalim. Kunwari, i-copy-paste mo, Doc. Kunwari lang. I-highlight mo. Yan. So, na-copy-paste niya na kunwari, Doc, Okay, kunwari, na-copy-paste mo na yan, Doc. Doc, sige, wag mo nang gawin, baka maiba, no? Kunwari, na-copy-paste mo na. So, Doc Fidelio, tama ba na yung makikita ko sa week 1 mo ay orientation, discussion, of course, goals, expected, blah, 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 in grading systems? Doc Fidelio? Yes po, Doc. Idugtong mo na lang for midterm. Orientation, discussion, of course, goals, and expected outcomes, discussion, of course, policies and grading systems for midterm. Tapos yung week number 10 mo, same procedure kasi mag-i-start na dyan yung finals. Orientation, discussion of course, goals, blah, 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 for finals. Clear yan, Doc Casasos, Doc Fidelio? Okay, good. Ang week 2, ika-copy-paste mo dyan yung topic ng iyong midterm. Topic 1 ng midterm mo. Pag kinopy-paste mo yung topic 1 ng midterm mo sa week number 2, ika-copy-paste mo yung topic 1 ng iyong finals. So in other words, whatever you do in the week 2, that is the same with week number 12. The only difference is that week number 2 is for midterm and week number 12 is for finals. Clear? Doc Fidelio, Doc Casasos?
Okay, then ipoproceed mo yan. Week 2, week 3, week 4. So, na-attach mo na ngayon. Okay? So, na-attach mo na ngayon, Doc. Doc, ituloy mo, Doc, sa ilalim. Na-attach mo na ngayon lahat ng mga topics. Ngayon, pansinin mo, yung week number 7, project making. Project making. Tapos, ano yung project mo sa midterm? In this case, nagpapagawa ko sa inyo ng course syllabus. Ito yung ginagawa natin. Then sa finals, magpapagawa ako sa inyo ng school flyers, which is yun yung nakalagay sa scope and sequence na sinend ko sa inyo. Then week number 8, another preparation. Wala kayong pasok niyan, pero imo-monitor ko kung kayo ay gumagawa. Week number 8. And then week number 17, ganun din. Then ang week number 9 mo, Doc, ganito. Midterm examination / submission of midterm project. Okay? Submission of midterm project. Now, sa week number 18, i-copy-paste mo lang. I-rename mo lang. Since hindi naman midterm ang gagawin mo, gagawin yung final examination / submission of instead of midterm project, final project. Okay? In other words, itong gagawin mo na ito yung parang scope and sequence mo na. Clear, Doc Fiderio, Doc Casasos. Okay, proceed tayo sa ilalim, Doc. Proceed tayo, Doc Jessa. Okay, alignment of course, outcomes, pwede mong i-copy-paste yan. When I say i-copy-paste, nung hawak mo, Doc, ha? Hindi ito kasi curriculum development iyan, ha? Yung sa inyo ay FSM. Kung ano yung nahiraman nyo na sa FSM and kung ano yung nahiraman mo, Doc Casasos, sa GFD, i-copy-paste mo yan, dalawa na yan. Yan, tatlo na yan, rather. Course outcomes, yan, performance indicators, evidence, i-copy-paste mo na yan. Punta tayo ngayon sa learning plan. Doc Intanya, i-ano mo nga dyan sa learning plan. Ang gagawin mo ngayon dito ay ganito. I will be talking to Doc Fiderio. Doc Fiderio, ilan yung members mo? 8 po, sir. Yung 8, pang-siyam ka ba o ikaw yung pang-8? Pang-8 po. So in other words, ikaw yung pang-8, ikaw yung mag-guide, yung pang-7, pwede mong kunin na utusan. Okay. Yung 6 na utusan mo, i-lay down mo muna yung subject matter. Okay. In other words, Doc Fiderio, hindi mo kukunin yung copy-paste ng favorite teacher mo, tapos ilalagay mo itong desired outcome ng week number 2. Hindi yan ang gagawin mo. Ang gagawin mo, yung sarili mong ginawa na ituturo ko sa iyo ngayon. Clear, Doc Fiderio, Doc Casasos, clear? Thumbs up, please. Okay. Utusan mo ngayon. Di ba meron kang inutusan na gagawa ng topic 1, 2, 3, and 4? Doc Fiderio? Yes po. Okay, Doc Casasos, mabalik ko sa iyo. Ilan naman yung members mo, Doc Casasos, sa GFD? Yes po. Hindi ko marinig, Doc. Pakilakas mo nga. Yes po. Ilan daw? 8. Ano nga sa akin ang nakakarinig, ilan? 8 po, Doc. 8. Ikaw ba yung pang-8? O ikaw yung pang-9? Come again? Ako po yung pang-8. So in other words, when I say members, huwag kang sumama because you are the leader. So ulitin ko, Doc Fiderio, ilan ang members mo? 7 po, sir. 7, kasi ikaw yung pang-8, tama? Yes po. Doc Casasos, ilan ang members mo? 7 po. 7, kasi ikaw yung pang-8, clear? Yes po. So in other words, ganito ang gagawin yung strategy. This is just an advice, ha? Pero kung susundin nyo, salamat. Kung hindi, bahala kayo sa sarili nyong diskarte. May hirapan kayo. So itong technique, Doc Fiderio. Kunwari ako si Doc Fiderio. Meron akong 7 na members. Okay, Doc Fiderio, since you are my vice president, gagawin kitang editor. Ano ibig sabihin ng editor? Siya yung mag-a-attach ng lahat ng mga pina-research ko
i-attach niya yan, pagagandahin niya yan, then ako ngayon na magkikritik, titingnan ko kung tama yung nagawa niya. Kung may mali, i-modify ko sa kanya. Ito, medyo baguhin mo yung week number 2 kasi may mali dito. Clear, Doc Viderio? Yes. Okay, so ginawa kitang editor. Same with you, Doc Asasos, ha? Ilan na natira sa gagawa natin? 6. Kung yan ay 6, pinapagawa tayo ni Dr. Cos ng 8 topics. Doon sa 8 topics, pwede kong gawin ay ganito. Yung 6, ibibigay ko yung 6 sa mga members ko. Tama, Doc Fiderio? Yes po, Doc. Tapos doon sa pinakamasipag at pinaka-responsible, idadagdag ko yung isa pa na topic pang 7 din doon sa isa pang 8. So in other words, Doc Fiderio, doon sa 6 na natitira, ako yung si Doc Fiderio, ikaw Doc Fiderio yung aking editor. Doon sa 6 natin, ibinigay natin yung 6 na topics, tapos meron pang kulang na 2, i-assign ko ngayon sa 2 pinakamasipag kong at pinaka-responsable ko doon sa 6. Clear, Doc Fiderio? So maaaring mangyari, kunwari si Doc Fiderio nag-assign doon sa isang member, o sa iyo yung topic 1 and topic 2. Okay? Doon naman sa isa, topic 3, topic 4. Doon naman sa iba, tagi-isang topic na lang kayo kasi yung group 1 o yung 2 members na yun ang pinaka-responsable ko. Pwede rin ganitong style, Doc Fiderio, ang gawin mo. Okay. 7 kayo. Yung 3, gagawin kong editor. Style, kung ano yung midterm topic, gawan nyo yung midterm topic, mag-research kayo. Kayo rin ang gagawa ng midterm topic number 1. Nakuha mo, Doc? Tapos ipapa-align nyo dito. So, dun sa subject matter, kunwari, topic number 1, bibigyan mo yun ng desired learning outcome. Yung desired learning outcome na yan, pwede mo ngayong gamitin doon sa, Doc, doon sa hawak mong, Doc Fiderio, sa hawak mong hiniram na core syllabus. Ano pwede mong mapulot dyan sa topic 1 na yan? Nakuha mo, Doc Fiderio, i-assign mo. Then ano yung reference nila? Textbook. In this case, nakalagay sa akin, textbook Bilbao Purita, nakalagay dyan. Then yung instructional strategies, activities, pwede mo itong i-adapt, copy-paste mo na lang yan. Pwede iyang gawin. Or pwede mong i-modify. Gusto mo, palitan mo ng ibang style, nasa sayo yan, Doc Fiderio. Kasi checkan namin yan ng mga ng leaders mo. Ay, ng mga officials mo rather. So in other words, ulitin ko, Doc Fiderio, mag-assign ka dun sa isang estudyante. Example ko na lang. Kunwari, nakita ko si Doc Bahan. Kunwari, ikaw yung isang member. Okay, i-research mo yung topic number 1 nitong barista at saka yung topic 1 nung finals natin ay tungkol naman doon sa isang topic na about barista. Gawan mo ng desired learning outcome, hanapan mo ng reference na textbook, at kagaya ng ating thesis, di ba sa thesis nyo dapat updated, Clear, Doc Fiderio? Doc Casasos, nakakasabay ka? Doc Casasos, okay? So in other words, ito ang magiging pattern nyo. Pag gagawa nyo yan, i-assign nyo yan doon sa inyong mga members na responsible. So Doc, ituloy mo, Doc, ang pag-angat, Doc. Week number 2. Okay, gagawa sila ng sarili nila. Then i-attach nila. Pansinin nyo, may mga additional supplementary materials dyan, ha? Doc Fiderio, yung week number 10 natin ay orientation for finals. So sa week 11 ka magka-copy paste nung ginawa mo nung estudyante mo o nung member mo doon sa top 13, 14, 15. Then week 17, 18, 19, as is yan, project making, kung ano yung project na ibibigay mo, then final examination / submission of final project.
Okay, Doc. Ngayon, pwede mo ring i-assign ito, Doc. Ituloy mo nga, Doc, sa course references, Doc. Pansinin nyo, yung reference dapat updated parang sa thesis nyo. Meaning, 5 years at tanda, 2025 minus 5, so 2020. 2019 is not accepted anymore. So 2020 hanggang 2025, pwede iyan. Sige, Doc, ituloy mo yung course reference. Yan. Ngayon, Doc, pwede kang additional supplementary materials. Mo ngayon ay i-research mo yung Doc, pakiangat mga uli, Doc. Punta ka uli dun sa ginagawa natin. Sige. So, Doc Bahan, i-reset mo yung topic number 1. Okay? Iangat mo pa, Doc. So, I'm talking to Doc Bahan. Kunwari siya yung aking member. Okay, gawin mo yung week number 2. Yan, no? Week number 2, gawin mo yan. Desired learning outcomes. As yung topic na binigay ko sa'yo. Yung references, ilagay mo dyan. Pero dapat hindi yung 2005, dapat 2020 ang kunin mo. Then pwede mong i-adapt yung instructional strategies. Pwede mong i-adapt yan or pwede kang gumawa ng sarili mo. In other words, kung anong gusto mo dyan, pwede. No problem kung okay sa'yo yan. Ngayon ako pwede ko naman dagdagan or palitan. Now, pansinin mo, Doc. Ito yung sinasabi ko, Doc Fiderio. Doc, tingnan mo yung week 1, Doc. Nakalagay, orientation. Ano mga, Doc? I-highlight mo nga, Doc. I-specify mo, Doc, orientation for midterm. Tingnan mo, Doc, yung orientation. Week number 1, orientation. Yung orientation, open and close parenthesis mo, topic number 1 sa finals, and so on and so forth. Okay? Sige, ibaba mo, Doc. So, nag-sample ako kay Doc, kay Doc Bahan, siya yung isang member. Ngayon, i-assign ko na lang sa iba. Ngayon, yung course, Doc, ito, pwede mo itong i-adapt, Doc. Doc Federio, pwede mong i-adapt. Baba, Doc, ginawa ng hawak yung pero i-modify nyo pa rin kasi iba yung suggested activities na nandun sa ginawa mo. Malay mo, hindi ka nagpa-quiz. Tapos curriculum development. Sa'yo, barista. Clear yan, Doc Federio and Doc Asasos? So in other words, yung hawak nyo is just a guide. Tingnan nyo kung saan nyo pwedeng ipasok dito na dapat mag-jive yung inyong course syllabus. Punta tayo sa prepared by. Doc Fiderio, pangalan mo ang a-appear dito, ha? Fiderio, Doc Asasos, clear yan? Punta tayo ng recommending approval. Doc Fiderio, you are under vice, tama? Yes po. Doc Asasos, under ka ni vice, tama? Yes po. Kung sino yung vice nyo, yan ang ilalagay nyo rito. Siya ngayon yung dean ng inyo. Okay, Doc Fiderio, sino ang president mo? Si Miss Bahan po. So si Doc Bahan ang mag-a-approve, si Doc Bahan ang magiging Vice President for Academic Affairs. So dapat EDD sila, EDD means Doctor of Education. Doc Asasos, sino ang president mo? Si Doc Napuran po. So si Doc Napuran ang papalitan mo rito. Doc, nasa ang pangalan mo? Wala akong pangalan dyan kasi ako yung president ng MPC kunwari. So ako lang magtitingin. Tingnan ko nga kung nagawa nyo lahat, ipapatawag ko lang yung Vice President. Meron na ba kayo ng Opo, na-approve namin siya. Tingnan ko nga. So in other words, wala ako sa listahan. Ako lang yung parang nyo, nag-guide lang sa inyo. So kayo-kayo ang mag-check ng papel nyo. Okay? So before we proceed, wait lang, i-check ko lang muna kung may mga na-send kayong documentation. Wait lang, doctor, wait lang ha. Okay, na-hard ko na, meaning nakapag-send na kayo ng
ng inyong documentation. So, SecGen ang dalawang grupo, dalawang section. Pwede pa uli kayo mag-send later, iaano natin ha. So, before we continue, naiintindihan ba ni Group 1, Doc Fiderio and Doc Asasos yung gagawin? Mag-unmute kayo, mag-unmute. Yes po, Doc. Yes po, Doc. Okay, how about yung Group 2 na magkabilang grupo? Sino magkabilang grupo? Paki-unmute, Doc. Magkabilang grupo. Group 2. Group 2 muna na magkabilang grupo. Sino? Yes po. Doc Plumo, anong ano ka? Group 2 po, 4L. 4L. How about yung kabilang Group 2, 4H? Kabilang grupo ng 4H. Nakatulog na ata yung kabilang grupo ng 4H. Si Doc Angeline, nandito ba si Doc Angeline? Namimiss ko si Doc Angeline. Doc Angeline, nandito ka ba? Magpakita ka nga sa akin, magparamdam ka. Naputi po ba, Doc? Si Doc Angeline ang kabilang sa kabilang section. Ay, 4L po ba? wala pala sa ano yun, sorry. Kaya pala na-miss ko. Miss talaga, wala pala dito sa kabilang ano. Okay, punta lang tayo. Group 2, ulitin ko, Doc Plumo, you are Group 2 of 4L, right? Yes po, Doc. Okay, clear ba sa'yo? Opo. Bali, may tanong po ako, Doc. Later, Doc, ituloy natin. Nag-check lang muna ako. So, standby lang ha. Okay, Group 2 ng 4H, Doc Bahan, nandito ba? Yes po, Doc. Nasaan siya? Paki-unmute ulit, hindi ko nakita. Nandito po, Doc. Okay, tanong ko, si Doc Plumo may question pero mamaya ko na iuusisain. Doc Basyo, nakuha mo yung discussion natin? Yes po, Doc. So later tanongin kita kung merong ano ha. Punta muna ako ng Group 3 ng 4H. Group 3, Yes po, Doc. 4H, nakuha mo yung discussion? Yes po. Okay, may question ka ba? Wala naman po, Doc. Okay, sige, mamaya natin pupuntahan yung Group 3 ng kabilang grupo, 4L. Yes po, Doc. So, na-pick up mo, Doc? Opo, Doc. Okay, kung may question ka, later ko na lang entertain. Group 4 ng 4H, Yes po, Doc. clear sa'yo? Yes po. Okay na po, Doc. May question ka ba? Wala po. Sige, Wala. later natin ano yan ha. Group 4 ng kabilang grupo, Opo, Doc. na-pick up mo, do you have any questions kagaya ni Doc Plumo? Wala naman po. Okay, so with this, Doc Plumo, I will entertain your questions. So, standby muna kayo ha. Makinig lang kayo, baka mamaya yung question ni Doc Plumo ay question nyo rin na medyo na-overlook nyo lang. Doc Plumo, what is your question? You are, pakilala ka sa, ikaw ay sa 4L ha? Doc Okay. Plumo? Good afternoon po. I'm the leader of Group 2 from BTV GFD 4L. Ask ko lang po if tama po ba yung pagkakaintindi ko na kami lang po is yung magsusupervise po sa mga members namin. Tama po. Yes. Kagaya nung presentation nyo, Doc, di ba yung Group 1, kayo yung magsusupervise lang, Group 1, inassign nyo lang sila? Ang mangyayari kasi dito, Doc Plumo, kung maganda ang iyong supervision, although inutusan mo sila pero minomonitor mo naman at kung may mali, nagsisik ka naman ng help sa mga officials naman magtatanong sa akin, ibabalik sa iyo, then makiklear mo. Hindi ikaw gagawa, magsusupervise ka lang, kagaya ng ginagawa mo, Doc, sa inyong reporting. Clear, Doc Plumo? Yes po, Doc. Thank you po.
Okay, so I know yan din ang query ng iba. Uulitin natin. Whatever we do in this project making, we also do doon sa ating presentation kapag nagre-report na kayo. Remember, ibibigay sa inyo yung task. Kayo ay mag-a-assign, isusupervise nyo. Kung gusto nyo sumali, it is your option. Pero kung gusto mo lang na wag sumali, pero gusto mong isupervise, kasi kung hindi mo yan isusupervise, inassign mo lang, baka mamaya bumagsak sila, bagsak ka na, sila yung nagpabagsak sa'yo, bagsak ka na, mas lalo pa silang babagsak. Get the point, Doc Plumo? Yes po, Doc. In other words, Doc Plumo, kung nagkakampante kayo, yes, kampante kami, ako si Doc Plumo, yes, kampante ako. Wala pala akong gagawin. Akala mo lang wala kang gagawin, pero yung supervision na sa'yo. Meaning, ito baka question din ng iba ito, no? So this is for the guidance of all the leaders na magkabilang grupo. So Doc Plumo, ganito ang technique. Yung akala mong wala kang gagawin dito, mag-a-assign ka, but prior to that, gagawin mo muna yung trabaho mo. Anong trabaho mo? Ano yung subject na gusto mo? Tapos, yung hihingian mo ng course syllabus na gagawin mong pattern, yun ba ay malalapitan mo? Hindi po. Di humanap ka ng subject na malalapitan mo. Kagaya nila, Doc, meron daw silang malalapitan, mabilis nilang mahiraman. Humanap ka kasi merong iba ayaw mamigay. Get the point, Doc Plumo? Yes po. So pagkatapos niyan, Doc, gumawa ka muna ng advance. Di kunwari, ako ikaw, Doc, Doc, anong favorite mo, Doc, kunwari, Doc Plumo? Gawin nating actual. Anong favorite subject mo sa GFD? High fashion po. Come again? High fashion. Okay, so ako si Doc Plumo. Oy, sinabi ni Dr. Cos, wala akong gagawin, pero ito pala ang gagawin ko. In other words, kumbaga sa survey, pre-survey ito, bago mo ibigay yung mga responsibilities, ikaw mo nang gumawa. So ang gusto ko ay ano nga yun, Doc? High fashion. High fashion po. Opo. High fashion. Ito ay itinuturo saan, Doc? First sem, second sem, first year, second year, third year, fourth year. Third year, second sem po. So third year, second sem. Sabi ni Dr. Cos, manghihiram ako. So ikaw kunwari, Doc Plumo, kunwari kanino ka manghihiram? Kay Ma'am Olive po. Ma'am Olive, meron po kasi kaming project kay Dr. Cos sa curriculum development. Pwede po ba kami makahiram ng course syllabus po ng high fashion ganito? Sasabihin, kunwari tatanggi ka. Hindi pwede sa amin to. Don't worry po, Doc, Ma'am Olive, gagawin lang po namin itong guide. Guide lang po ito para at least ay yung mga ibang ay ma-fill up pa namin. Pero ito ay i-modify po namin. Nakuha mo, Doc Plumo? Opo, Doc. So kunwari nakita ko, sige pinahiram mo sa akin, sabi ni Doc Olive sa'yo, ano mo, iingatan mo, huwag mo ipamimigay yan kasi pag-aari namin yan, baka ma-technical tayo. Opo, gagamitin lang po namin itong guide. Then upon learning, Doc, nakita mo doon, kunwari, topic mula midterm hanggang finals, ilan, kunwari? Doc Plumo, ilan? Kunwari, 16, Doc Plumo. Doc, unmute ka, Doc. Mag-unmute ka. Yes po. Okay, 18. Sabi ni Dr. Cos, 18. 18 yung nabigay sa akin ni, 18 yung nabigay sa akin ni Dr. Ni Ma'am Olive. Dito sa 18, sabi ni Dr. Cos, 8 lang daw ang aking topics. So, mag-i-erase ako, tatanggalin ko yung hindi masyadong kailangan. So, among the 18, Doc Plumo, na-identify mo na ngayon kung ano yung 8 topics. Okay, kunwari na-identify mo na yung 8 topics, Doc Plumo, clear? Opo. Doc, yung 8 dapat 10 kasi napaka-importante ito. Kunyari-kunyarian lang naman, sino yung pinaka-kailangan doon sa 10 na 8 lang ang kailangan natin? Clear, Doc Plumo? Opo, Doc.
Okay, ngayon, yung topic na yan, nahatiin ko yan ng midterm and finals. Parang sa grupo, sa klase natin, Doc. I-assign ko kay Group 1, kay Group 2, kay Group 3, and Group 4. Then kung ano yung naka-assign sa kanila, pang midterm yan. Then mag-a-assign uli ako kay Group 1, kay Group 2, kay Group 3, kay Group 4, ng pang-finals naman. You get my point, Doc Plumo? Opo. Okay, pag nagawa mo na yung topics na yan, that's the time mag-a-assign ako. So, kunwari na-identify ko na. Na-identify ko na, Doc. Okay, meron na akong 8 subject. Ibibigay ko to ngayon sa aking 4 na pinaka-responsable. Diyan sa 4 na yan, ito yung topic na gagawan nyo. Gawan nyo ng ano. Doc, ibalik mo nga doon, Doc, sa ginagawa natin. Doc Jessa May. Sa ginagawa natin kanina, yung mga week 1. Okay, sige, Doc, iangat mo pa, Doc, sa week 1. Week 1, wala kang gagawin kung hindi copy-paste mo lang ito, Doc Plumo, ha? Okay, whatever you do to your first the case, clear na ba sa iyo, Doc Plumo, na nasagot ko ba yung tanong mo? Doc Plumo? Yes po, Doc. Clear na po. Thank you. Okay, baka yung iba may questions pa bago natin i-dismiss yung klase? I'm